Pero ang nakakaduda dito mga kababayan, itong ginagawa ni Mayor Baste na pagpuna, pagbatikos, may halong pamumulitika. May halong pamumulitika para lang masabi na siya ay concerned sa mga kababayan natin. Pero mga kaibigan, kung titignan po natin, ang Davao, apektado rin sa mga bagyo kalamidad. Pero bakit unahin ni Baste ang ibang lugar kaysa sa kanyang nasasakupan? Tapos kung makaputak sa gobyerno, akala nyo napakalinis ng mga Duterte. Ngayon po, yan ba ang klaseng ihahalal ninyo para maging senador? Good morning, magandang umaga po mga kaibigan. Alam nyo mga kaibigan, dito nakita natin nung isang araw, putak ng putak, itong si Davao City Mayor Baste Duterte, na kung saan pinupuna niya ang flood control, yung mga nangyaring pagbaha-baha, na tinutumbok niya ang Marcos administration. Pero po, nakakalimot po ata tayo at nakakalimot ata itong si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga pinagsasabi. First of all, ang sabi ni Vice President Sara Duterte, may posibilidad na ang tatakbo sa 2025 senatorial election ay ang kanyang ama at ang kanyang kapatid na si Mayor Baste Duterte at si Paulo Duterte, tatakbong mga senador. At pagdating ng 2028, tatakbo raw di umano sa pagkapangulo itong si Davao City Mayor Baste Duterte. Alam niyo mga kaibigan, walang problema sa pagtakbo kung ano man gusto nilang takbuhan sa larangan ng politika, at yun naman ay nasa batas. Lahat tayo ay pwedeng pumasok, pwedeng kumandidato, basta't ikay ay born Pilipino, marunong ka magbasa at marunong ka magsulat. Pero ang nakakaduda dito mga kababayan, itong ginagawa ni Mayor Baste na pagpuna, pagbatikos, may halong pamumulitika. May halong pamumulitika para lang masabi na siya ay concerned sa mga kababayan natin na apektado ng bagyo. Unang-una po, ginawa ni Mayor Baste, namahagi siya ng kung ano ng pinamahaging pera, donasyon sa mga munisipalidad na masasabing sa tingin nila ay kanilang mapakikinabangan, kanilang magiging suporta na makukunan ng boto, doon sila tumulong. Pero mga kaibigan, kung titignan po natin, ang Davao, apektado rin sa mga bagyo kalamidad. Pero bakit unahin ni Baste ang ibang lugar kaysa sa kanyang nasasakupan? Dahil yung kanyang binigyan na pera para sa mga LGU ay pera mismo po yan ng tao ng lungsod ng Davao City. Hindi po ba? Diyan po natin makikita na halatang halata na may halong pamumulitika yung tarantado na nag-aambisyon na napakaaga pa parang ngayon sa gagawin election 2025. Tignan po natin ito mga kababayan, itong ginawa ni Mayor Baste. Alam na alam talaga na kapag ang isang trapo ay nagpapabango at nagpapaganda ng pangalan dahil nalalapit na ang eleksyon, biglang nagiging mapagbigay at galante, lalo na sa mga nililigawan mga rehiyon o lugar. Ganyan na ganyan ang taktika at diskarte ng pamilya Duterte. Kaya naman nakakaawa na lang ang kanilang mga nasasakupan. Nito lamang nakaraan mga linggo, napag-alaman ni CESA Secretary Katrina Enrile na itong si Mayor Baste Duterte ng Davao City ay nagbigay ng 14.5 milyon donasyon sa mga munisipalidad, probinsya at mga syudad na nakaranas ng kalamidad dahil na rin sa matinding pagbaha at kapag ulan. Maganda naman po sana ang intensyon, ngunit kapansin-pansin ho na ang mga natanggap na donasyon na pera ay mas mayayaman at mas mauunlad na syudad, probinsya at mga munisipalidad kumpara sa Davao City. Ito ay lugar na mas may developed flood control at mga disaster risk office kumpara sa kanilang syudad. Kaya naman nakakaawa ang taong bayan ng Davao na imbis sa kanila gamitin ang kanilang mga buwis ay napunta pa sa ibang lugar. Imbis na ang sariling flood control system ng Davao ang mas ayusin, pagandahin, ay ibang lugar pa ang
makikinabang. Di rin naman ligid sa ating kaalaman na ang Davao ay madalas din tamaan ngayon ng mga bagyo, kaya sana mas inuna na lang ng pagandahin at ayusin ang disaster furnace and facilities ng kanilang syudad. Biriin ninyo, more than 20 municipalities and cities ang may ilan nakatanggap ng 1 million, meron din 500,000 at meron din 300,000, basta ito ay nagtotal ng 14.5 million. Hanggang magkano ba ang gagastusin ng pamilya Duterte na ito upang manligaw ng mga politiko na susuporta sa kanila sa 2025 election? Maliwanag na ito'y calamity politics, ginagamit ang kalamidad upang ikubli ang simpleng pangangampanya, ginagamit ang pera ng nasasakupan para sa pangsariling interes lamang. Di ba? Ganyang kawalang hiya. Ganyan natin maituturing na kawalang hiya na pagsinasamantalahan ang pera ng sambayan ng Pilipino para gagamitin nila sa kanilang mga interes para sa pang-personal na pagpapaganda at pagpapapogi point sa sambayan ng Pilipino. Kaya mga kababayan, tama na yung mga kawalang hiya na ganyan style. Pwede naman tumulong pero dapat ginagawa sa legal na paraan. Tapos kung makaputak sa gobyerno, akala nyo napakalinis ng mga Duterte. Ngayon po, yan ba ang klaseng ihahalal ninyo para maging senador ngayong 2025?